So nawala ng tuluyan itong si Digido sa Play Store, no? After niyang ma-revoke, ngayong araw na ito, hindi ko siya ma-search sa Play Store. As in talagang wala. Hindi ko siya makita. Maaring nag-comply o nag-complain sa CSEC dito sa Play Store para mawala yung kanyang apps, at yun ang ating tatalakayin ngayon dito sa video ito. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, maglalambing lang po muna ako sa inyo at paki-follow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, paki-like na lang po. Tapos, i-share na rin po na sa ibang mga OLA victims para magkaroon ko sila ng mga ibang ideya o ibang mga karapatan o mga ideya dito sa mga biktima ng mga OLA victims. And then hit nyo yung notification bell para update po kayo sa lahat ng videos na ginagawa natin ito about sa usapang online lending apps. So yun, ngayong araw na ito, hinanap ko, sinerge ko, talagang tinignan ko na maigi sa Play Store. Talagang wala akong makitang Digido. Maaari, at sa aking ideya, maaring nag-comply na ang SEC dito sa Play Store. Pero paalala lang, no? Hindi porket na wala sa Play Store yung Digido, hindi na tayo magbayad ng utang. Maaaring nandyan pa rin sa mga posts ninyo, di ba? Meron pa kasi ako nakikita ng mga nag-update doon sa mga OLA victims community na nag-o-offer sila ng mga principal amount. Pero yung apps doon, nasa cellphone pa rin nila at hindi nawawala. Pero sa Play Store is wala na po sila. And then, ito pa po, sa App Store o yung iOS, yung mga Apple, is nandun pa rin sila, nag-ooperate. Pero sa Play Store is wala na talaga. And then, the other company, the other lending company, na sister company nila, na si Unacash is nakita ko pa rin sa Play Store. Okay? So, anong gagawin natin dyan, no? Ito, paliwanag ko lang sa inyo na mabuti para magkaroon kayo ng ideya. Dahil nawala sa Play Store si Digido, it's either tinanggal talaga dahil baka maaaring talagang nag-complain si SEC para alisin sa Play Store si Digido. Pero does that mean na hindi tayo magbayad ng utang? It's up to you. Okay? Pero kung kayo ino-opera ni Digido at hindi naman nawawala sa mga cellphone ninyo, sa mga cellphones ninyo, yung apps, is nakikita nyo pa rin yung mga, tawag doon, yung mga loan balance ninyo, pending balance ninyo, at ino-operan kayo na ibalik na lang kahit yung principal amount ng something na like na 2,000 kung magkano lang nakuha nyo. It's better to grab it. Para sa akin lang, no? Kasi may utang tayo may hiniram tayong pera. Yun lang ang pinaglalaban ko. Pero kung ayaw ninyo, it's up to you. Uulitin ko. Pero kung may pera kayo na pambayad na kunwari 2,000 ang utang nyo, tapos lumaki lang ng lumaki dahil sa interest, kasi naperan kayo ng 2,000, nakita nyo sa apps, pwede sigurong ibalik nyo na lang. Pero kung may pera na kayo. Pero kung wala, huwag nyo pilitin yung sarili nyo. O kaya, hindi ako kampe doon sa Digido. Dahil alam nyo naman yung issue ko dyan na talagang sobrang laki ng interest, penalties, charges na ginagawa nila. Pero kung ganyan, tapos gusto nyo mawala talaga ng tuluyan sa SEC, tuluyan yun talaga mawala sa Play Store, it's better to file complaint, file report, para dyan sa mga ganyang klase ng sistema ng mga OLA. Okay? Linawin ko lang. Kasi ako, mga kadyani, no, bago ako nag-file ng complaint sa PAOK, binayaran ko yung OLA na nangharas sa akin. Tapos, kahit sabi mong mataas, pero ang ginawa ko is the principal amount na binigay sa akin. Pero kung gusto niyo mawala ng tuluyan itong ganitong klase ng OLA, kasi umaapila pa itong Digido Nakita ko sa isang article doon sa Google na sila yung umaapila dahil hindi raw yata tama yung desisyon ng SEC. Dahil doon sa 4 na branches na in-operate nila doon sa Cavite. Okay? Doon lang naman sila nagkaroon ng issue doon sa 4 na branches na yon. At hindi sa unfair debt collection, sa interest or something na madalas natin nirereklamo. Hindi doon Dahil sa paglabag nila doon sa
certificate of authority or license na hindi sila nabigay sa SEC. Okay? And then, kung sa tingin nyo nga ay hinaharas kayo ng OLA na ito, it's better na magpile na ako ng complaint sa SEC. Kung may harassment, like sabi sa inyo, file ng complaint sa PAOK, NBI at PNP. Pero para sa akin, mas better pa rin na dahil nawala sila sa Play Store, napakagandang balita para sa akin. Kasi hindi mo na mada-download, hindi sila makapag-operate. Unlike din sa ibang OLA na na-revoke, tulad ni Mocha, example ko, di ba? Na-revoke sila last year. Tapos, ang nawala lang dyan is si Quickla, si Pesobo Pay, sila Loadcash, sila, ano ba yan? Marami pa no? Si Peso Forest, si mga ganun. Nawala. Pero si Mocha is still insisting and operating kahit revoke sila sa SEC. Doon lang ako nagtaka, no? Medyo malakas talaga siguro si Mocha. Pero okay lang naman kasi itong si Gigi doon, nawala ngayon sa Play Store. Pero I think and other basis ko ng research ko, either magpalit sila ng pangalan, like the issue ng RoboCash na nawala sa SEC na revoke, then nawala rin sa Play Store, then ngayon, naging si Digido, nag-ooperate si Digido, then same system, di ba? Loan shark, and then kung ano may mga problema nyo, yun. Kasi si RoboCash nagkaroon ng issue dahil lang doon sa mga branches na inoperate ng walang authorization ni SEC. Same lang ni Digido. Okay, ulitin ko yun ha. Kasi, kung gusto nyo talaga mawala yung mga ganitong klase ng mga loan sharks, it's better to file a complaint. Ulitin ko. Kasi hindi mo nalaman eh. Ang problema kasi sa atin, kapag tayo nagpapile ng complaint, hanggang simula lang. Pero hindi ko naman i-insist sa inyo na ulit-ulitin nyo na ganito, nag-file tayo ng complaint, okay na ba? Hindi po yung ganun. May due process. Okay? Ngayon, dahil wala si Digido sa Play Store, tatanong nyo sa akin, sir, paano ko babayaran yan? Na-install ko na. Better to wait. Na lang na mabalik sila sa Play Store. O kaya naman, tignan nyo kung magbibigay sila ng link. Pero mag-ingat kayo dun sa link na siguradong magkakaroon kayo na risk about that. Kasi nga, di ba, yung iba nga, nag-ooperate, wala sa Play Store, papautang. Diba? May risk tayo dyan. Pero it's better na, kung maaari, talaga maging maingat kayo, pag-aralan ninyo, stay, tawag dyan, alert, do diligence na magkaroon kayo ng ideya kung talaga legit yung mga binibigay nila sa inyong link. Kung number lang ng agent, o something like Gcash number ng agent binibigay sa inyo, okay, magbabayad. Kung na-install nyo sa Digido, hintayin nyo na bumalik. Kung may karapan sila bumalik sa Play Store, either like that. Kasi, syempre, kung titignan natin, baka mamaya nasa ibang app market, tulad ni iOS. Nasa iOS pa rin siya, nasa App Store. And then, maaaring nasa B-Apps, sisilipin ko rin kung nasa B-Apps pa rin sila ng Vivo. Yung ginagamit ko ngayong cellphone ngayon pang video, pang vlog, okay? Silipin nyo kung nandun. I-download nyo na lang doon, tapos doon kayo magbayad kung inoperan kayo ng principal amount. Then kung sa mga links, better be aware. Sa mga number na binibigay nila, better be aware. Okay? Ngayon kung talaga nakakaranas kayo ng hindi magandang pagkakataon sa kanila, sistema nila, it's better na ipunin yung pera pang bayad, ipunin yung principal amount para sa akin lang, no, advice ko sa inyo, yung principal amount na utang nyo, kunwari 5,000, ipunin nyo yun. And then the 15% ng SEC, ipunin nyo yun. Bayaran nyo, tsaka kayo mag-complain. Yun lang mapapayo ko sa inyo. Kasi yun yung ginawa ko doon sa PAOK. Kaya medyo nakampihan tayo. I-update ko kayo doon sa ginawa ko report doon sa PAOK nung isang araw. Pero ngayon, si Digido, kung may issue kayo dyan, it's better na wag muna kayo magbayad kung nawala sila sa Play Store at hindi nyo ma-download. Okay? So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat at hanggang sa muli.